Kumbaga sa pagsusulit, sa examination, bagsak po eh. Hindi pasado. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Kamusta ka na, kapatid? Welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. At sa ating episode ngayon, ating tatalakayin kung totoo bang sinasalungat ng Ecclesiastes 9:5 hanggang 6 ang pananalangin ng mga Katoliko sa mga patay. Aba, kasi may buwelta muli ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa kanilang programang Ang Tamang Daan. Pero bago muna nating panoorin ang kanilang sinasabi, babasahin ko muli ang ating naging batayan sa Prayers for the Dead. Ito po sa ikalawang Makabeyo, 12:44 hanggang 46. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling maka-Diyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Yan po'y napakaklaro, pero hindi talaga tinatanggap ng mga kaibigan at makaibayo natin sa pananampalataya ang aklat ng Makabeyo at sa iba pang mga aklat na napabilang sa Deuterocanonicals. Napag-usapan na natin yan nung nakaraan. Ngayon, ito po'y babasahin ko sa inyo, Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang panananghili ay nawala ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Yan po ang nakasulat sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Binasa natin sa ang dating Biblia na saling mga paborito to ng ating mga kaibigan protestante. Pero alam ninyo mga kapatid, meron pong buwelta ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo tungkol sa ikalawang Makabeyo 12:44 hanggang 46 at paano nila ito ipinagtapat doon sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Ito, panoorin nyo ang mga ministro na ito. Kung tatanggapin po natin, mga mahal naming kababayan at mga nanonood sa programang ito, na tamang gawain ang panalangin sa mga yumao, lumilitaw po. Nakikinabang pang mga patay sa ginagawa ng mga buhay, kapatid na Michael. At pagka tinanggap po natin yun, na yung mga patay ay nakikinabang pa sa ginagawa ng mga taong buhay, anong aral po sa Biblia ang sinasalungat ng ganong doktrina? Nakasulat sa banal na kasulatan, itong babasahin natin, hindi apokripa, kapatid na Michael. Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Dito ko na babasahin sa Bibliang isinali ng pare. Kasi sabi nila kanina, ang dapat daw basahin yung isinalin po ng simbahang Katoliko. Nga lang, hindi tayo doon kukuha ng batayan doon sa apokripa, kundi talaga dito sa bahagi ng kasulatan. Ecclesiastes po itong ating babasahin, 9:5 hanggang 6. Ganitong nakasulat, sapagkat nababatid ng mga buhay na mamamatay sila. Ngunit, walang nalalaman ng mga patay at di makatanggap ng gantimpala. Palibhasa ay napawi na ang kanilang alaala. Ang pag-ibig, pagkamuhi, at kainggitan ay malaon nang naglaho sa kanila at di na sila magkakaroon ng bahagi sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw. Kung talagang bahagi po ng kinasihang aklat ang nasa Makabeyo, dapat, kapatid na Michael, walang sinasalungat na talata ng Biblia. Maliwanag na maliwanag. Sinasalungat po noon ang nasa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6 nating binasa. Kumbaga sa pagsusulit, sa examination, bagsak po eh. Hindi pasado.
Aba, hindi daw pasado. Nako, delikado yan. Tignan natin kung sino yung hindi pasado, ano? Ikaw ba, Rene Panuncilio o ikaw, Michael Sandoval? Ewan ko sa inyong dalawa. Ito titignan natin ang tanong, sinasalungat nga ba ng Ecclesiastes 9, 5 hanggang 6 ang pananalangin sa mga patay? Itong gagawin natin. Naintindihan ba nila yung nakasulat sa Ecclesiastes 9, 5 hanggang 6? Tignan natin. Ang gagawin natin, kukunin natin ang konteksto ng nasabing talata. Babasahin natin mula sa 4. Gagamitin natin para mas malinaw ang salita ng Diyos na sali ng Biblia. Ito po ang nakasulat. Habang may buhay ang tao, may pag-asa. May kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Ang totoo, alam ng buhay na tao na mamamatay siya. Pero, ang patay ay walang nalalaman. Wala na rin siyang gantimpalang matatanggap at makakalimutan na. Ang pag-ibig nila, puot at inggit noong nabubuhay pa ay wala na. At wala na rin silang malay sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. Sige, magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom dahil iyan ang gusto ng Diyos na gawin mo. Palagi ka sanang maging maligaya. Magpakasaya ka kasama ang minamahal mong asawa sa buhay mong walang kamuluhan na ibinigay ng Diyos dito sa mundo. Sapagkat para sa iyo naman iyan, para sa pagpapagal mo rito sa mundo. Gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala ng trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Wala ng pagpaplano roon, wala rin kaalaman at karunungan. Kung naintindihan po nila ang konteksto ng talata, sana iba po ang naging atake nila sa nasabing talata. Yung tinatalakay sa Ecclesiastes 9, 5 hanggang 6 ay yung kamatayan po ng tao. Kasi, of course, hindi natin maiaalis. Kung nabubuhay ka, dapat, kumbaga, live your life to the fullest. Ika nga. Kung mamamatay ka, hindi mo na magagawa yung mga bagay na ginagawa mo noong nabubuhay ka pa. Kaya, yan po ang naging konteksto ng nasabing talata. Sinasabi ba sa Ecclesiastes 9, 5 hanggang 6 na dapat hindi ka mananalangin sa mga patay? Hindi naman direktang sinabi. Yung sinasabi dyan ay yung state ng katawan ng tao kung mamamatay na ito. Napakaklaro po kasi ng nakasulat. Ngayon, ang tanong, naiintindihan ba ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914 ang Ecclesiastes 9, 5 hanggang 6? Hindi po yata nila naiintindihan. Pero bago muna tayo mag-proceed, mga kapatid, isa pa pong kaibigan din natin, ito pong si Eliseo Soriano. Meron ding buwelta. Babasahin ko po sa inyo. Isa pong meme po ang nakita sa internet. Ito po ang nakasulat. Praying for the dead was never a part of the Christian doctrine. Wow, totoo kaya ito? Tama kaya na hindi naging parte ng doktrina ng mga Kristiyano ang pananalangin sa mga patay? Tingnan natin. Babasahin natin sa 2 Timoteo 1:16. Kahabagan nawa ng Panginoon ang sambahayan ni Onesiforo sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasiglan niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Base po sa talatang ito, mga kapatid, inaalala ni Pablo ang sambahayan ni Onesiforo dahil sa mga ginawa ni Onesiforo sa misyon ni Pablo. Ipagpapatuloy natin ang pagbasa sa 17 hanggang 18. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na iyon. Alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Epeso. Pansining mahigit. Ipinagdasal po ni San Pablo si Onesiforo. Ano po ba yung pananalangin na yon? Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na iyon.
si Onesiforo ba dito sa talatang ito'y buhay pa? Babasahin natin, kapatid, itong ikalawang Timoteo 4:19. Ikumusta mo ako sa mag-asawang Priscilla at Aquila at sa pamilya ni Onesiforo. Bakit ang sabi sa talata? Sa pamilya ni Onesiforo, hindi yung direkta kay Onesiforo. Ano bang ibig sabihin nito? What does this verse imply, mga kapatid? Of course, it implies na patay na si Onesiforo nang ipinagdasal siya ni Pablo sa ikalawang Timoteo 1:16 hanggang 18. Mga kababayan, napakaklaro. Ibig sabihin po, si San Pablo ay nananalangin sa mga patay at yan po ay isang Kristiyanong gawain. Kahit nga si Jesus may sinabi, Marcos 11:23, ganito, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. Sa bundok nga, pwede kang magsalita, pwede kang mag-utos doon sa bundok. Paano kaya doon sa patay na? Ewan ko kung naintindihan ninyo yung logic, mga kababayan. Isa pang tanong, kasi yung ating ginagawa habang nagdadasal sa mga yumao na, ay we are asking for God's forgiveness sa mga kasalanan ng mga kapatid nating namayapa na. Eto, babasahin natin sa Mateo 12:32. Ganito po ang ating mababasa. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat, ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya. Kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Ibig sabihin, if you ask forgiveness dun sa namatay na, patatawarin siya ng Diyos. Yan po ay napakaklaro. So, ibig sabihin, pinapatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng namatay na. Kung ito'y karapat-dapat na patawarin ng Diyos. Ayon dito sa talatang ito sa Mateo 12:32. Isa pa pong ebidensya para dyan, babasahin natin sa Ruth Kapitulo 2, versikulo 20. At sinabi ni Noemi sa kanyang manugang, pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang po hanggang sa mamamatay ka, kundi eternal po iyan. Kahit patay ka na, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya niya po tayong patawarin. Kaya nga, nananalangin tayo sa mga kaluluwa ng mga yumao na eh. Diba? Siguro boring yung mga life ng mga taga-iglesia ni Cristo na ito at saka ni Soriano sa kanyang mga miyembro. Kaya ang tanong, sinasalungat ba ng Ecclesiastes 9:5 hanggang 6 ang pananalangin sa mga patay? Kung tatanggapin po natin, mga mahal naming kababayan at mga nanonood sa programang ito, na tamang gawain ang panalangin sa mga yumao, lumilitaw po. Nakikinabang pang mga patay sa ginagawa ng mga buhay, kapatid na Michael. At pagka tinanggap po natin yun, na yung mga patay ay nakikinabang pa sa ginagawa ng mga taong buhay, anong aral po sa Biblia ang sinasalungat ng ganong doktrina? Nakasulat sa banal na kasulatan, itong babasahin natin, hindi apokripa, kapatid na Michael. Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Dito ko na babasahin sa Bibliang isinali ng pare. Kasi sabi nila kanina, ang dapat daw basahin yung isinalin po ng simbahang Katoliko. Nga lang, hindi tayo doon kukuha ng batayan doon sa apokripa, kundi talaga dito sa bahagi ng kasulatan. Ecclesiastes po itong ating babasahin, 9:5 hanggang 6. Ganitong nakasulat, sapagkat nababatid ng mga buhay na mamamatay sila. Ngunit, walang nalalaman ng mga patay at di makatanggap ng gantimpala. Palibhasa ay napawi na ang kanilang alaala. Ang pag-ibig, pagkamuhi, at kainggitan ay malaon nang naglaho sa kanila at di na sila magkakaroon ng bahagi sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw. Kung talagang bahagi po ng kinasihang aklat ang nasa Makabeo,
Dapat, kapatid na Michael, walang sinasalungat na talata ng Biblia. Maliwanag na maliwanag. Sinasalungat po noon ang nasa Ecclesiastes 9:5-6 nating binasa. Kumbaga sa pagsusulit, sa examination, bagsak po eh. Hindi pasado. Mali yan, hindi yan sinasalungat. Kaya, busted! Yan! Palpak talaga! Nako naman, itong mga ministrong ito, nako. Ito pang isa, ito pang si Soriano. Ba, hindi daw Christian doctrine ba? Busted yan, Mr. Soriano! Palpak din. Nako. Ito, bago muna tayo magtapos, iiwanan ko ngayon ng isang talata sa Biblia. Sa Sira, Kapitulo 7, versikulo 33 hanggang 34, ganito po ang ating mababasa. Be generous to every living soul and be gracious to the memory of the dead. Show sympathy to those who have lost a loved one and mourn with them. Napakaklaro ng nakasulat na ito sa Biblia. Eh, yung Sira, hindi po tinatanggap yan ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Kung like mong video na ito, i-click lang ang like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako si Caburno at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Caburnok. At abangan nyo si Caburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!